Amen. Good morning. Hallelujah. So, handa na po ba tayo mag-worship sa Panginoon? So, inanyahan kong lahat pa tumayo. Hallelujah. So, this morning, no? So, nakikita nyo na wala ito yung mga worship leader natin. Pero, hindi po yung hadlang na hindi tayo makapagpanambahan sa Panginoon. So, this morning, we are going to worship. Let us give our best and our excellence to the Lord. Amen po ba? So, nakasettle na ba yung lahat dyan na nakaupo, nakatayo, na this morning na patuloy nating sambahin ang Panginoon. Amen po ba? So, but before that, we're going to pray and worship God. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful morning, oh Lord. And I pray, Father God, Lord, that your Holy Spirit to be in this place, oh God. And I pray, God, that your presence will flow, oh God, in the midst of our worship, Lord. And I believe, Father God, Lord, that you are here, oh God. And we expect more of your presence, oh Lord. And I pray, Father God, whatever the distractions, whatever the gawa ng kaaway, Panginoon Lord, we cast out and we destroy. And we bind in the name of Jesus. And we decree and we declare your presence to be in this place of our Father, God, Lord. Let your miracles and signs and wonders to flow upon in this place, O God, in the name of Jesus. And blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who anointed us to hear the sound of the shofar. Amen. So, sabi dito sa kakantahin natin, okay, sarap magpuri sa Panginoon. So, siyempre, ipakita natin sa ating pong physical o expression na talagang masarap magpuri sa Panginoon. Amen. So, sa mga anak ng Diyos, hindi na ata kailangan to i-discuss because tayo ay, ito ay natural sa atin. Tama po ba? Amen. So be excited and we are prepared to praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kay sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapuri pagsamba. Saba, kay sarap. Sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, na ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Masarap, ay sarap talaga ang magpuri. Amen po ba? Sa iyo, masarap na magpuri sa Panginoon. Di na kayang pigilin pa ng pag-iriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri,
diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Fans, tayo sumay sa Panginoon. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Sa mga kawan, araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Sa pa! Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Galasay, araw-araw! Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sukat, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sukat, langit ang aking nadarama, tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sukat, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Praise you, Lord. We worship you, Abba Father God. Tunay nga, O Diyos, na napakasarap magpuri. Napakasarap sa piling mo, Panginoon. Thank you, Abba Father God. Thank you, Jesus. We worship you, Abba Father God. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon, ng buong puso, puno ng kagalakan, ng buong buhay namin, Panginoon. Walang rason, Panginoon, na kami po'y panghinaan. Walang rason, Lord Diyos, na kami po'y manghihina pagdating sa pagnanambahan, Panginoon. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon.
sapagkat, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, nararamdaman lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Kaya karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. Karapat-dapat ka naming luwalhatiin, itaas ng aming mga buhay. Come on, church, let us utter our worship to the Lord. Pupurihin ka, oh Diyos. Hallelujah. Luwalhatiin ka, oh Jesus. Pupuri ka, Panginoon, iyong dakilang pangalan. Puri pa sa salamat sa iyo, aming Ama. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Oh Jesus, amen. Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw lamang. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus.
Sige, taas natin mga kamay. maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Isa pa. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw lamang, ikaw lamang, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa. Higit pa sa Yes, O Lord. kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan.
on, church, let's worship to the Lord. Lord, hallelujah. Pupurihin ka sa amin, itataas namin. Come on, church. Sa buhay ko'y tanging ikaw. Let's declare. Higit pa. Yes, yes. Oh, hallelujah. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Kadakilaan mo, Panginoon, tunay na hindi mapapantayan, O God. Higit pa sa aming mga buhay, Panginoon. Higit ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lahat ng papuri, lahat ng papasalamat, lahat ng pagdakila, lahat ng pagluwalhati, sa'yo lamang, Panginoon, sa'yo lamang, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, for this morning, Father God. Thank you, Lord, for your wonderful presence in this place. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the presence of Lord. Tunay, O Diyos, namin pong naramdaman iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapala, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bring back all the glory, praises and adoration, dominion and power, honor to you alone, Jesus Christ. Lahat ng anak ng Diyos ang sabi na, Amen, Amen. So bago tayo umupo, tayo po ay magbatian sa ating mga kapatiran. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Amen. Hallelujah.
Hello, ayan. Shalom, everyone. Sabihin niyo po sa katabi niyo, Shalom. Ayan. Rest and peace. Hindi po rest in peace, ha? Rest and peace. Be upon us all. Ayan. Sabihin niyo mo sa katabi mo, ikaw at ako ay narito sa panahong ito para sa pinakadakilang pag-aani para sa kaharian ng Diyos. Amen? Paano po natin gagawin yon? Mamaya sa concert po, ito ang role natin is to bring youth na manonood ng ating concert. Tama? Yung pong mga magpipresent, sila naman ang gagamitin ng Lord to evangelize. Amen? So, sama-sama tayo. We are part of this great harvest of for the kingdom of God for such a time as this. Amen. Alam, pinakahintay natin yung pagbabalik ng Panginoon. Ano po? So, let's be prepared all the time. Every minute, every second. Amen. So, hindi ko na po patatagalin. Ay, sandali. Sino pong first timer dito? First time visitor. Okay, so wala. Ay, sige, anong pangalan niya? Ella. Welcome, Ella. Kaway-kaway ka para makita ka na. Yan. Welcome dito sa Pamilyang Love of Christ. Sana dito yung una at huli na makasama ka namin. Welcome. Punta ka mamaya. Yeah, good. Okay, so hindi ko na po patatagalin. Nais ko pong tawagin na ang gagamitin ng Panginoon sa umagang ito to share with us His message. At ano bang description ko sa Kanya? Pinaka-sexy. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Nay Ana. Renzo, yung pulpito ko. Tinatawanan ako. Kunin mo yung pulpito. Yan. Para makita yung kagwapuhan mo sa camera. Yan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po si Dr. Malu Hernandez at kanyang anak po from Masbate. Siya po ang pastora natin sa Bangon. Tama po ba ako? Aroroy, Masbate. Tama. Palakpakan po natin si Doktora. Purihin po ang Panginoon. And we want to thank the Lord dahil alam po natin na tayo po ay narito. Okay, yung mga hindi aalis, maupo na. Yung mga aalis, okay na. Sige. Kasi po sila ay kailangang maghanda at ayusin ang konsyerto mamayang hapon. Kung wala pa po kayong ticket, ay 200 lang po. Para sa mga senior citizen at estudyante, 150 lang. Pag senior lang yun. Pero may sponsorship po tayo na 500 and 1,000 pesos po. Yun po ay sa gitna at patuloy na mapagpala tayo ng Panginoon. Okay. Ako po ay naatasan ni Tay Bemboy magsalita ngayong umaga po na ito. And it's always a privilege to share the Word of God. At kaya kanina, pag ganun po, sinabi ni Tay Bemboy, Nanay, ikaw ba pwede ka mag-preach? Bigla agad ako nagtanong, Lord, ano sasabihin mo? Okay, sometimes we have prepared preaching, so kaya ay meron tayong mga na-preach na before, kaya lang, minsan po pag na-preach mo na before yung ipipreach mo, God is changing some messages on it. No? Meron pong binabago ang Diyos sa mga bagay na yon. But right now, I just ask God, Lord, saan mo po kami dadalhin mamayang alas 10? So God brings us to Hebrews chapter 12. In fact, this is my meditation for about bago pa po mag-pastor's retreat. However, this is isa ito sa mga declarations ko, pero ang akin pong tinindigan ngayong taon na to ay yung Psalms 121. But right now, let us all open our Bible. Babasahin po natin yung Hebrews chapter 12, verse 28, tapos tatalon tayo kasi last verse na po yan ng chapter 12. Tapos tatalon po tayo sa chapter 13 hanggang 1 to 7. Okay? So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, basahin po natin lahat. Sabay-sabay po natin basahin. Kung meron po kayong mga Biblia sa inyong nadala,
basahin niyo po sa inyong mga Biblia. Wag lang po tayo umasa rito. But I want it to read, I will be reading it on NIV version. Hebrews chapter 12 verse 28. Ito po sinabi. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Verse 29, yung parang last verse. For our God is a consuming fire. Chapter 13, verse 1. Excuse me. Keep on loving each other as brothers. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some people have entertained angels without knowing it. Verse 3. Remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Habang binabasa po natin ang Word of God, let the Spirit start ministering. Kung ano pong verse yung sa inyo, rhema sa inyo. Verse 4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Verse 5, keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Verse 6, so we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. Amen. Sabihin natin lahat yun, the Lord is my helper, I will not be afraid. Okay, what can man do to me? Remember, verse 7, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Sige, tapusin natin hanggang verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tayo po'y sandaling yumuko at tayo manalangin. Father, in the name of Jesus, let your power be made manifest in our midst. Help us to experience your kingdom here on earth as it is in heaven. Panginoon, tulungan mo po ang iyong lingkod as we continue, Lord, to meditate upon your word. In Jesus' name, amen. Amen. Now, at this time, at this moment of time, meron po tayong mga tinatawag na shaking na nangyayari. So, merong mga problema, merong mga nangyayari sa bansa, and everything, no? Na kailangan maging matatag ang bawat isa sa atin. Tama po ba yon? We have to be firm. Pero isang bagay po na nais ko maintindihan natin on this chapter na binasa natin, dito po sa chapter 12 ay ng Hebrews, diniscuss po dito yung panahon kung saan magkakaroon ng shaking o magkakaroon ng pagsubok ang ating mga pananampalataya. At dahil magkakaroon ng pagsubok ang ating mga pananampalataya, mayroong warning na binigay yung author ng Book of Hebrews doon sa mga tao magre-refuse o ang ibig sabihin ng magre-refuse ay tatanggi sa ating Diyos. So sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tatanggi sa Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tatanggi sa Diyos. Okay. Sa pagkakataon po na ito, we will continue to be with God at ang kaharian ng Panginoon ay tunay na mararanasan ng bawat isa sa atin. There is a prayer. Sabi sa Matthew, sino po dito ang nakakaalam ng panalangin po na itinuro ng Diyos sa atin? Ano po itinuro ng Diyos sa atin na panalangin? Okay, sabi niyo iba, Ama namin. Yung sabi iba, Our Father. Okay. May iba sanay sa English, yung iba sanay sa Tagalog. Tama po ba yon? So, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Tulad ng, ano susunod? Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa, gaya ng sa langit. Prayer po ba yan? Amen. So sa English, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Now, ang tanong ko po, sa panalangin ba niyan, kingdom ng Diyos, future,
tense o past tense? O present tense? Sino nagsabing past tense? Wala. Sino nagsabing future tense? Si Princess tumataas sa kamay. Future tense. Oh? Ibig sabihin, sa future pa natin makikita yung kingdom. Sino nagsabing present tense? Yan. Sino? Parang yung iba hindi pa sigurado, half lang dito. Dito lang yung taas eh. Sino nagsabing present tense? Okay. So marami nagsabing present tense. Okay? So, it is never a past tense kasi, ibig sabihin, nung pa yan, di ba? No. It is a present tense and a future tense as well. Tama po ba yun? Kasi, sabi ng Diyos dyan, ang prayer na tinuro niyo sa atin is, let thy kingdom come, let thy will be done on earth as it is in heaven. So there is an existing kingdom in the future and in the present. Tama po ba ako doon? So ang kaharian po ng ating Panginoon, when we talk about the kingdom of God, it is described in Romans that the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So, itong kingdom pala ng Panginoon ay hindi mukhang castle, di ba? Di ba kasi pag nakakita tayo, pag nagrinig natin yung kingdom, most likely yung kingdom parang may mga chariots, may mga castle na matutulis ang building. Di ba? Sino nakapunta na sa castle? Ayan. Naging princess ka ba doon, Akris? Tara, yes. Naging princess si Akris, di ba? Nung nagpunta po kami, God has given us the privilege na pagpunta sa Malta. Sa Malta po, nung nakarating kami, talagang meron sila doon sa panahon ng, alam niyo yun, yung mga Night of Columbus, ano nights ba yun tawag natin? Mga Knights of Columbus pa. Di ba yun? May mga chariots, di ba? Yung mga klase ng bahay nila doon, ganon. Tapos parang pagpasok mo sa isang parang napakalaking, yung alam niyo yung pong mga kaharian na merong malaking wall, tapos parang may mga kanyon sila sa mga butas na nandyan, tapos overseeing sila sa karagatan. Kasi nakikita nila doon sa kanilang kinatatayuan kung padating na yung mga kalaban. Ganon yung mga kastilyo na nakita namin doon. May buhay pa palang ganon, di ba? Kasi medyo makaluma yung mga building doon sa Malta. And sabi na, kukwento sila ng history nila. Ang Malta po kasi isang island na maliit, tapos puro Mediterranean Sea na yung nakapaligid sa kanya. So doon sa, kumbaga sa base militar, napakagandang lagyan ng base militar ang Malta. Bakit? Kasi kita niya lahat. Buong Mediterranean Sea kapag may pasakop sa Europe. Okay? So dati, sila po ay hindi bansa. Sila ay nasasakupan lang ng di ko alam kung anong bansa ang nakakasakop sa kanila before. Until they have their own nation. Yun po yung tawag na Malta, ha? Hindi sila under ng Italy. Pero there is a certain nation ng Europe na under ang Malta. Dahil nasa gitna siya ng Mediterranean Sea, so inakamkam siya ng Arabian, kinakamkam siya ng Africa, kinakamkam siya ng Europe. Kasi maganda nga yung lugar niya. Gandang gawa ng kastilyo. So parang nasa isang kaharian. At ang mga nakatira doon, parang mga oldies. Ang sarap tumanda doon. Kasi puro matatanda na nakatira. Alam niyo po yun? Mga mostly ay senior citizen ang nando doon sa Malta. So kung makikita natin, that is the kind of kingdom, parang they have built a certain kingdom doon sa Malta. Nakita nila lahat ng kaaway nila. Okay? Pero that is a physical kingdom na sinasabi natin. Amen. But there is also a kingdom in heaven na ito po ay dinescribe sa Revelation. Di ba? Ang description niya, lalakad ka sa isang daan na gawa saan? Sa gold. Kaya di ba sinasabi nila lagi ng mga pastor, bawal daw ang magnanakaw sa langit. Kasi baka magtungkab ng ginto. Definitely hindi siya makakapasok doon. Tama po ba? Bakit? Kasi po, kaya po sinabi diyan that we have, let your kingdom come, let thy will be done on earth as it is in heaven, because God wants us to live a kind of kingdom living here on earth and not just in heaven.
magsimula tayo dito. So anong klase ba ng pamumuhay yung righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost? So kailangan sa loob ng kaharian ng Diyos, para ikaw pag magkaroon ng shaking o magkaroon ng pagyanig, kung sino talaga ang sa Diyos, di ka malalaglag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malalaglag. Hindi na ito ang panahon ng pagtalikod. Amen po ba? Mahirap nang malaglag kapag nagkaroon ng problema. Malaglag pa tayo sa kaharian ng Diyos. Malapit na siyang dumating. Tama po ba yon? So, kailangan dito pa lang sa lupa, on earth, we have to live a righteous life, a peaceful life, and a joyful life. Pwede kaya yon? Salamat sa isang nag-amen ng malakas dito. Pwede po ba yon? Naku na yan, hindi pwede yan. Sa dami ng mga kaguluhan dito sa paligid natin na hindi natin maiisang tabi yun. Tama po ba? Marami talaga. Part yan ng pagsubok eh. Amen po ba? Part yan kung tayo ay hindi mayayanig at hindi mawawala sa kaharian ng Panginoon. We have to live and focus on a righteous life, in a peaceful life, and a joyful life. Kahit nandito tayo sa lupa. Marami lagi natin ito naririnig. Kailangan may righteous life. How are we going to do that? Yun po ang sinabi nung author ng Hebrews. Kaya dito sa verse 28 pa lang, sabi niya, therefore. So siya ay nagsabi, kaya po pag sinabi natin therefore, ibig sabihin conclusion. Tama po ba ako doon? So may conclusion na siya dito kasi dito sa chapter 12 ng Hebrews ay dinescribe niya kung paano magkakaroon ng shaking. Mayroon magkakaroon ng mga tulad ng panahon ni Moses, nagkaroon ng shaking and everything. So sabi niya doon, hindi kailangan lahat ng hindi bahagi ng kaharian ng Diyos masashake. Dito ang nagsisift kapag kayo'y nagluluto. Ano eh? Sift, Tagalog. Nagsasala. Tama ba ako? Oh, nagsasala, di ba? Sinasala, strain, ganun din yung sifting tsaka strain. Strain mo siya, sinasala mo para matanggal yung malalaking mga bahagi at mapino yung harina. Something like that, pag nagbe-bake ng cake. So tinatanggal natin yung mga hindi magandang bahagi ng harina, kaya natin to sinasala. Okay? Ganun din, pag nagluluto kayo ng pasta, para matanggal ang tubig, sasalain mo para ma-strain yung pasta, matuyo, at makuha natin yung the best noon. Okay? Tinatanggal natin yung mga hindi bahagi o ingredient ng ating ginagawa. So, tinatanggal natin yon. Ganon din po yung shaking. Tinatanggal yung hindi bahagi ng kaharian. Yun po ang sabi sa chapter 12. Kaya sabi po kasi nila si Apostol Pablo, ang author ng Book of Hebrews, sabi po ng author is in verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Sino po dito ang nakapaloob sa kaharian ng Diyos? Sumigaw ng amen. Sino dito ang tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay? O sabihin sa katabi mo, bahagi ka ng kaharian niya. Amen po ba? Bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. At dahil bahagi tayo ng kaharian ng Diyos, pag nagsala ang Diyos, kailangan wag kang malaglag. Manatili ka sa kaharian. Tama po ba yon? Amen? Hindi ka mawala. So, yun po ang sinabi niya. Kaya sabi niya dyan, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful, so worship God acceptably with reverence and awe. Dito po, as I am reading the chapter 12, verse 28, ito, mula sa verse 28 hanggang sa mga susunod na verses ng chapter 13, ay sinabi ng author dito kung paano tayo hindi matatanggal at malalaglag kapag may shaking. How are we going to live the kingdom of God here on earth? Living in the kingdom on earth. Ibig sabihin po, tayo ay mabuhay dapat na nasa kaharian ng Diyos kahit nandito tayo sa lupa. Sabihin mo sa katabi mo, pwede yun. Tama ba? Pwede yun. Hindi natin iintayin, mararanasan ko ang kingdom of God kapag nasa langit na ako. No,
Sabihin mo sa katabi mo, ngayon yun. Kasi hindi ituturo ng Panginoong Jesus ang prayer na, let thy kingdom come, let thy will be done on earth as it is in heaven. Bakit pa niya ituturo yun kung hindi naman mangyayari? Amen po ba? That is a prayer. Ibig sabihin ba nun, yung answered prayer na yun, future pa? Hindi po, pwede yun ngayon. Kasi kung sa future, wala ka na sa earth. Tama po ba ako? Nasa na tayo? Nandun tayo lahat sa presensya ng Diyos. Amen? Pero ngayon pa lang, pwede na tayong mabuhay sa kaharian niya. Pwede tayong mabuhay ng may righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ano yung sinabi niya dito? Well, I'm reading this. These are the 4 things na nakita ko. Maaring marami pa tayong makikita. Pero tingin ko, pag ito po ay atin in-apply sa buhay natin, para din tayong nabubuhay sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi tayo, kaya sinasabi nila, hindi na raw natin kailangan ng batas. Hindi, kailangan natin ng batas. Pero kasi yung batas na yon, hindi na yon magpe-prevent sa atin na gawin. Kasi yun na yung lifestyle natin. Amen. Kasi sabi nila, bakit we are no longer under the law? We are no longer under the law. Oo, you are no longer under the law because the law becomes your lifestyle. Yun ang buhay mo eh. So bakit? Hindi. Ano naman gracious naman ng Diyos eh. So, papatawarin ako ng Panginoon. Oo, totoo yun. But you have to remember, the law, ang batas ay hindi kanya tinatalian. Ang batas ngayon ay tinuturo na maging lifestyle natin. Para hindi tayo nasasakal. So what are we going to do? Sabi doon, di ba? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And love your neighbor as you love yourself. Yun ang dalawa na na-summarize na batas. Hindi lang po yun dalawang batas. Summarized lang yun. Amen? So how are we going to apply that for us to experience the kingdom living here on earth? Una, we have to be thankful and worshipful. Tinignan ko po yung worshipful. May ganun ba talagang term? Kasi yun nasa isip. Yun ang tumating sa akin. Tinignan ko sa dictionary, meron pala. So tama ako. Tumatango yung aking grammar corrector doon. Tumatango, di ba? So we have to be thankful and worshipful. Para daw, kaya sabi ganito niya sa verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom. Sino daw po ang tumanggap ng kingdom? Taas ang kamay ng tumanggap ng kingdom. So, hindi ka lang church, kingdom ka. Di ba? Ang laki. Katedral ang itsura natin. Kaya hindi lang matataba ang katedral, ha? Lahat tayo. Okay? So, we have to receive the kingdom. Those who have received, nag-amen si Nigel. Those who have received the kingdom that cannot be shaken. Hindi tayo mayayanig. Ano man ang dumating sa ating mga buhay, pagsubok man to, ano man dumating sa ating bansa, ano man ang dumating sa ating pamilya, pagsubok man ito, we cannot be shaken. Why? Because we are thankful. We have the attitude of being thankful and worshipful. Bakit? Kasi ang sabi niya dyan, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Yun daw ang dapat ginagawa natin. Hindi mo yan gagawin pagdating mo sa langit. Sabihin mo, gagawin mo yan ngayon. Amen. Paggising pa lang sa umaga, tingin nyo, kahit anong pagsubok ang dumating sa atin, pero ang paggising mo pa lang sa umaga, sasabihin mo agad, Lord, thank you po. Thank you for your life. Thank you for giving back your life to me, your spirit in my life. Thank you for giving back your breath in my lungs. Bakit? Kasi opportunity na naman ito para ibuhay ang Diyos. Thank you, Lord, for whatever will come, you are with me. Diba? Every morning, I just, pine-play ko lang yung favorite song ko. Yung kanta ni Brandon Lake. Favorite ko yun eh. Diba? Yung gratitude ba title nun? Wala na yung worship. Gratitude ba title nun, be? Nakalimutan ko na yung title. Pero alam kong kantahin. Diba? Sabi kasi doon sa awit na yon ay, I cannot offer anything to my God but a hand. Paborito ko ito. Nakalimutan ko yung lyrics ngayon. Bayan.
So I throw up my hands. Kasi kailangan pala may kante. Para yan. So I throw up my hands and praise you again and again. Gratitude. Yan. At wag mo nang parinig. Para naririnig ko. Ando pala si Alex. So I throw up my hands and praise you again and again. Because this is the only thing we could do. Hindi po natin mapipigilan ng problema araw-araw kasi buhay pa tayo. Sabi mo, buhay ka pa ba? Amen. Di ba? Pero talaga, may maririnig ka bang mga tao magsasabi laban sa iyo? Oo, buhay ka pa eh. Tama ba? May mga darating bang problema, may mga dadating bang bills sa iyo? Oo, hindi natin yan pwedeng sabihin sa Meralco, stop muna. Hindi pwedeng ganon. Tama ba? Pero if we have this attitude of being thankful and worshipful every day, we give reverence to God, we give thanks to our Lord. Lord, thank you for the strength this day. Thank you, Lord, for giving me wisdom. Sa lahat ng mahaharap ko ngayon, thank you for the wisdom. Diba? Di mo pa man kailangan, di mo pa alam kung saan mo kailangan ng wisdom. Thank you na, God. Diba? Receive it. And start worshiping our God. The King of Kings, the Lord of Lords, all praise unto Him. Lahat po yun. At sabi dyan, with reverence and awe. May paggalang sa Diyos. Hindi natin papasisan tabi ang Panginoon. We have to respect Him. We have to give Him worship due for Him. Dahil yan ang gagawin natin hanggang langit. Lahat ng bagay dito, matatapos. Pero hanggang langit, magpapasalamat tayo at mananambahan sa Diyos. Amen. So ngayon pa lang, the kingdom of God here on earth, dapat ganun na yung attitude natin. Thankful and worshipful. Hindi tayo hihintong manambahan sa Diyos. Kasi ang kaya lang nga natin i-offer is, I throw up my hands. Yan lang. Dito nga, pag nag-worship, hirap na hirap tayo itaas ang kamay. Taas nga natin mga kamay natin. Pwede naman pala. Masakit ba? Masakit ba? Shoulder? Pag tinaas niyo yan sa pananambahan sa Panginoon, mawawala lahat yan. Sakit ng shoulder na yan. Tama ba? So that is how God will do something to us. Kaya nga dyan sa verse 28, yun po ang sinabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng author ng Hebrew na ito. At sa verse 15 pa nga, sa chapter 13, verse 15, sabi dyan, through Jesus, therefore, let us continually offer to God, what? Akala ko, nandun ka na eh. Let us continually offer to God, what? The sacrifice of praise. Okay? The fruit of lips that confess His name. There is power in the name of Jesus. So every day, when we are thankful, when we are worshipful, there is power in the name of Jesus. Ano man ang dumating sa atin sa maghapon, kaya natin kasi kasama natin ang Diyos. That is living in the kingdom. Ngayon pa lang, sanayin na natin ang sarili natin magpasalamat sa Diyos, ano man ang dumating. Thank you, Lord. You make us make us strong. You heal us. Thank you, Lord, that our faith arise in every situation. That is how are we going to live in the kingdom? Offer a sacrifice of praise every day. And the fruit of lips that confesses His name. Confess His name. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Yeshua. Amen po ba? There is power. Kaya sabihin pa lang natin, banggitin pa lang natin ang pangalan niya, ang lahat ng demonyo lalayas. Amen po ba? Marami tayong mga ginagawa, marami tayong nangyayari sa ating mga buhay. Na-scam po ako. Sabi ko, Lord, nagsumbong ako sa Lord. Kasi magmi-meeting po kami sa Baguio dahil yung ating mga core fathers, yung mga national leaders po natin, pag po kami nagpa-pastor's retreat, hindi ho nakakalabas yan ng pastors ng lugar sa dami ng ginagawa nila. So usually, ang ginagawa namin, aakyat ulit kami, magmi-meeting, at mag-evaluation, tapos kung pag-uusapan ang mga gagawin for this year, magmi-meeting, tapos saka kami mamamasyal ng kaunti. So ako po ang naghanap ng lugar. To make the long story short, ako po ay na-scam. Kasi may nag-offer sa Baguio ng mura
15 person na kayo, isang villa, isang bahay, 9,800. Tapos sabi niya, pag magbayad ka ng full, ma'am, ay, buong bayad ba? May free breakfast pa kayo. Sino pong hindi matatakam nun? Eh, syempre kami po, constrained budget namin kasi nag-share kami, tapos may konting budget na manggagaling sa church or everything. So, para makamura, kinagat ko. Bandang huli, nakaramdam na ako ng conviction sa banal na spirito. Check mo, scam yan. Dinig na dinig ko yun. Sabi ko, chinek ko naman. Chinek ko. Pagka-check ko ganyan, mukhang okay naman kasi tumawag pa ako sa Camp John Hay, sa office ng Camp John Hay. Sabi niya, ma'am, may nagpaparent talaga ng villa dito. Pero hindi kami ang nangangasiwa. May mga caretaker sila o kaya yung owner mismo ang makakausap. So inisip ko, baka yung owner ang kausap ko or baka caretaker, admin. So kumagat ako, nag-deposito pa kami. Nung bandang huli, parang nagkakaroon na kasi minamadali niya akong i-full payment ko. Sabi ko, ma'am, bigyan niyo muna ako ng resibo doon sa nabigay ko. Tsaka ako magpo-full payment kasi hindi na ako bibigyan ng pambayad sa inyo. Doon na, no, nanghingi na ako ng resibo. Medyo hindi na. So, I started to pray and say to God, Lord, sorry. Ang una ko nabanggit sa Diyos ay, patawarin mo ako, Panginoon, hindi ako nakinig agad. Di ba? Kasi meron na akong discernment eh. Sabi ko, sorry Lord, hindi ako nakinig agad. Diba? Ay naibigay ko na, wala na mangyayari. Kaya ingat po kayo. Kaya ako ito kinukwento. Pero anong ginawa ko? Magbibigay ba ako ng curse doon sa tao na yun? So, nagsumbong muna ako sa Diyos. Until God gave me a worshipful spirit. And I started to text the person. Sabi ko, alam mo kapatid, kung kapatid mo kita. Ang mga kapatid, sabi ko, I could pray a lot of things for you. Pero mas naawa ako sa'yo. Kasi sa akin, pera lang ang nawala. Sa'yo, dignidad, sabi ko. Pero sabi ko, may pagkakataon ka pa. Humingi ka lang ng tawad sa Diyos. Tanggapin na bigla ko nag-evangelize. That is a worshipful spirit. Kasi kung ako po ay mananahimik, magagalit, naku, lahat, everything. Pero nagsumbong na muna ako kay Lord. Umiyak mo na, Lord. Nakautang tuloy ako ng 10,000. Tulungan mo po ako. Diba? Kasi inutang ko lang yung pang dole out eh. Diba? So sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Pagkatapos ko magsumbong sa Diyos, imbis na mag-curse ako sa Kanya, sabi ko sa Kanya, humingi ka lang ng tawad sa Diyos. Kasi pag pinatawad ka niya, buong pamilya mo maliligtas. Pero pag di ka humingi ng tawad sa Diyos, sabi, liars go to hell. Sinabi ko lang naman yung totoo, di po ba? Pero sinabi ko sa kanya, humingi siya ng tawad sa Diyos. After that, okay, we just laugh at it dahil sabi ko nga, pera lang ang nawala sa akin. Amen? That is the attitude of being thankful. Kahit na may ganung nangyari, at least, Lord, pera lang, di kami ang nawala. Amen po ba? And just have to be thankful and worshipful unto the Lord. And you can walk in righteousness. Patuloy kang lalakad sa katuwiran. Hindi ka magkaranggalit o nag-curse o whatsoever. I just thank God. Pero nagsumbong ako sa Diyos. Bahala na ang Diyos sa Kanya. Tama po ba? So you just have to be thankful. That is an attitude of being thankful and worshipful. Na kahit na anong nagdadaan, nahihirapan ka sa pag-aaral mo, nahihirapan ka sa trabaho mo, nahihirapan ka sa mga ginagawa mo, you just have to be thankful. Thank you, Lord. Sabihin mo nga kay Lord ngayon, thank you, Lord. Amen. So everything na pinagdadaanan natin, we just have to be thankful. That's one. That is the kind of life we can live in the kingdom on earth. Dito hindi future, ngayon. Sabihin natin lahat, ngayon. Amen. So pangalawa po na tinuro dyan is we have to be thoughtful and respectful. Ito ang klase ng kingdom lifestyle na pwede natin gawin na ngayon. Let thy kingdom come. Alam niyo po, ito yung picture na kahit na sinong presidente ang itayo mo sa bansa natin, kung ang bawat Pilipino matututong maging thoughtful and respectful, wala pong problema ang presidente. Parang ayaw nyo
Amen po ba? Minsan kasi nag-aaway-away tayo pagdating ng eleksyon. Pero kahit sinong presidente ang itayo, laging may oposisyon. Hindi kasi masaya gobyerno pag wala eh. Kahit naman sa pelikula, di ba? Di masaya kapag walang very good. Pag walang kontrabida. Tama po ba ako doon? Kahit sa pelikula yan. Sa bansa pa kaya, sa pamilya pa kaya, mayroon talagang lalabas na kontrabida. That's the spice of life. Pero anong tinuro ng Diyos sa atin dito? Para manatili tayong mamuhay sa kaharian ng Diyos kahit nandito sa lupa. Ano yung pagiging thoughtful at pagiging respectful? Ano po sabi sa verse 1 ng chapter 13? So talo na po tayo sa chapter 13 verse 1. Sabi dyan, keep on loving each other as brothers. So dyan po, walang exempted. Kahit kaaway mo, brother mo pa rin yan. Parang ayaw nyo. Di ba? Di ba? Yun nga po ang uturo ng Diyos sa atin, love your enemy. Love your enemy. May nagsabi pong minsan, love your enemy. So si Satanas, kailangan mahalin ko rin. Enemy ko siya. Tama ba yun? Sa tingin nyo ba, mababorn again pa si Satanas? Wala na po. Doomed na siya. Di ba? Doomed na. Pinili niya na yon. Amen po ba? So sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susunod sa kanya. Ibig sabihin, huwag natin piliin ang pinili niya. Amen? Kasi ang pinili niya, maging mataas sa Diyos. Ang lahat ng pipili na maging mataas sa Diyos, ilalaglag ng Diyos. Definitely. Amen po ba? So we have to be thoughtful and respectful. We have to be loving on each other as brothers. So kahit na hindi mo gustong hilatsa ng mukha ng katabi mo, sabihin mo sa sarili mo, kaya kitang mahalin. Parang ayaw niyo ulit. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kitang mahalin. Amen. Siyempre, asawa mo yan, wala ka na magagawa. Pwede sabihin mo sa hindi mo asawa o hindi mo anak, sabihin mo, kaya kitang mahalin. Huwag sa akin. Sa akin kayo lahat nakaharap eh. Yung mga katabi nyo, nasa likod nyo, sabihin mo, kaya kitang mahalin. Amen. Di ba? Whatever. Yun po ang sinabi dyan. We have to love each other in a brotherly way. Okay? Kasi po, may mga pagkakataon na talaga tayo, hindi naman tayo perfect. Meron talaga tayong mga kahinaan. Tama po ba ako doon? Minsan nalalaglag pa tayo sa kasalanan. But that doesn't mean you are not worthy of love. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka karapat dapat mahalin. Mahalin. Amen po ba? So we have to love one another. Kung ang loving dyan, yung loving po na salita dyan, ay hindi tolerating. Pag sinabi natin tolerating, kasi bisa, mahal kita. O sige, kahit magkasala ka kasi mahal kita. Hindi ganon. Di ba? Kasi pag nagkakasala ang isang tao at nakikita mong nababaon na siya sa kasalanan, ikaw na nagmamahal sa kanya, kailangan mo siyang iahon, di ba? Nasa kumunoy na nga eh. Di ba? Kailangan mo siyang iahon. So, yun ang klase ng pag-ibig. Kaya sabi, di ba, sa Biblia, love covers all kinds of sin. Hindi ibig sabihin nun, tinotolerate mo yung kasalanan. No. Ibig sabihin kasi nun, tinutulungan mo siyang mawala sa kasalanan. That's why it covers all sin. That is the way God wants us to live in His kingdom, dito sa earth. Kasi pagdating natin doon, syempre, tayo, glorified body na tayo. Talagang lahat ng mga earthly things na shaken na sa ating lahat. Pero ngayon, pwede pa rin tayong mabuhay sa kanyang kaharian by being thoughtful. Ibig sabihin po ng thoughtful is being loving. Yung totoo ka, yung, alam sa Tagalog ng thoughtful, mapagmahal. Pwede ba yun, di ba? Maalalahanin. Iyan, inaalala natin ang bawat isa. Hindi lang pansarili ang iniisip natin. Alam niyo po, yun ang lagi kong panalangin pagdating ako'y nananalangin para sa ating bansa. Because when greediness and selfishness is the foundation of every government official, hindi po talaga aangat ang bansang Pilipinas. So kailangan yun po ang putulin natin. Ipakita natin na tayong mga anak ng Diyos ay hindi selfish, hindi tayo greedy, kundi tayo ay thoughtful. Inaalala natin ang bawat isa.
Amen? We share what we have. Yun po ang sabi dyan, sabi sa verse 2. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some people have entertained angels without knowing it. Di ba? Sasabihin natin, yung mga nanghihingi sa atin sa daan, ay naku, dapat inuhin ng gobyerno yan. Kung may ginagawa ang gobyerno para sa kanila, thank you Lord. Kung walang ginagawa ang gobyerno para sa kanila, problema ng gobyerno yan. Pero ang tanong, ikaw, anong ginagawa mo para sa kanya? Amen. So kapag may nakikita tayo ng hihingi, namamalimos, o kahit hindi yung mga namamalimos, kahit may mga kapatiran tayo nangangailangan, anong ginagawa mo para sa kanya? Amen po ba? That is being thoughtful. Okay? That is being thoughtful. So, sabi sa verse 3, remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Kahit hindi natin nararanasan ng mga tao sa kulungan. Pero let's just pray for them. Pray for them that God will know them as their Lord and Savior. Amen? That they will know Jesus as their Lord and Savior. Let us pray for those who are mistreated. Yung mga natrato sila na hindi tama, na judge ng hindi tama. Let's just continue to show respect. Kasi minsan maaaring nagkamali ang mga tao, pero hindi ibig sabihin they are not worthy of respect. That is kingdom living. Hindi tayo mamimili. Sabi nga, kahit bata, yung mga bata na mga 1-2 years old, daan kukulit, di ba, nanggigigil tayo. Pero alam niyo po ba that Christ is also in them? That they should also be respected as children. Minsan po may, yung apo ko sa pamangkin, okay? Yung kapatid niya kasi makulit, yung lalaki, siya medyo 4 years old na, si Adi tsaka yung si Seth. Tapos ang nangyari, itong lalaki, takbo ng takbo. So, hinaltak ko, sabi ko, come here. Sabi ko, huwag kang takbo. So, umano rin siya, tumakbo pa rin siya. So, ang ginawa ko, parang pinalo ko lang ng gano'n sa puwet. Come here. Sabi ko, sit down. Sabi ko gano'n. Nakita nung ate. Lapit yung ate sa akin. Sabi niya sa akin, Nanay Ana, do not make palo set. Sabi sa akin. Bigla tuloy ako nagpaliwanag. Sabi ko, no, I'm just disciplining him because he's roaming around. Someone is preaching. Sabi ko sa kanya, but do not make palo. Sabi niya, ipapatulpo ako. Sabi niya, no, I love Seth. Ganun ako sa kanya. So sabi niya, okay. So di, upo na siya, no? Kumulit-ulit. Sabi sa akin, do not make palo. Ang ginawa ko, kinuhit ko lang. Nakita niya ulit. Lapit ulit siya. Nanay Ana, I told you, do not make palo. Sabi ko, I didn't make palo. Sabi ko, I just get his attention to be quiet. So you didn't make palo? Sabi niya sa akin. No, I just make kuhit. Sabi ko, hindi ko alam English eh. Okay? I just get his attention. But, kuhit, ganyan, attention. Pero, sabi ko, I didn't make palo. Sabi niya, okay, sabi niya ganon. So you just get his attention? Yes. Nagpaliwanag pa ako. Naintindihan niyo po ako doon? Do I have to explain to her? Siguro sasabihin natin, pakialam ko sa bata ka. No. I respected her. Her thinking about what I did. Naintindihan niyo po yan? So kahit bata yon, siya nakikita niya yung essence. Kailan mo lang paluin at dapat paluin. Hindi laging papaluin. 4 years old. Si Adi. Naintindihan niyo po yan? So we just have to give them respect as well. Yung respectful is an attitude to all people. Kaya po hindi nagkakaroon ng righteousness, hindi nagkakaroon ng peace, kasi lagi nating pinaninindigan na tama ako. Doon sa bata, nagsabi ako, ay, hindi din make palo. I just explained. Sorry. I didn't make palo, di ba? So, do I have to ask sorry? No.
But I did. Bakit? Kasi may nakita siya na hindi niya naintindihan na maling ginawa ko. Tama po ba yon? So sa tingin nating matatanda, mali ba yung ginawa ko? Hindi. Pero sa mata ng bata, hindi niya naintindihan. Amen po ba? That is just being respectful that you have to explain to the child na kaya mo pinalo dahil kailangan siyang i-discipline. Amen? So you just have to, that is way of respecting the child for them to understand. So yun po yung respectful and thoughtful. That we have to understand those who are mistreated, those people who are in prison, and we have to be loving to other people as well. Actually, sa verse 16, ano po sinabi dyan sa verse 16? Meron pa pong sinabi dyan. Sa verse 16, dyan pa rin po, sabi dyan, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Tagalugin nga natin yan, anak, yung verse 16. Tagalugin natin yan. Sabi yan, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Amen po ba? So ngayon pa lang dito sa lupa, we could live peacefully, we could live with a joyful heart, we could live in a righteous way kasi hindi natin kinakaligtaan gumawa ng mabuti. At di natin kinakaligtaan irespeto ang mga tao sa paligid natin. Amen? So this is the kind of kingdom living God is what God wants us to enter in. Gusto ng Diyos na pasukin natin to. Hindi na natin hintayin pa, pagpasok ko na sa langit, tsaka ako gagawin yan. Hindi. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon na to. You have to be, una, thankful and worshipful. Second, thoughtful and respectful. Maalalahanin at nagumagalang sa iba. Pangatlo, we have to be faithful and truthful. Sa kingdom ng Diyos, kailangan tapat tayo at totoo. Tapat at totoo. Bakit? Ano po ang sabi dyan? Marriage, verse 4, should be honored by all. And the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Titingnan natin, parang biglang pumasok yung marriage dun. Because that is a very good picture of being faithful. Sa marriage pa lang, faithful ka na dapat. Kung sa asawa mo pa lang, di ka na faithful, paano pa sa Diyos? Paano pa sa kaharian niya? Paano pa sa mga taong dun mo pa lang makikilala? If you will not be faithful with your marriage. When we talk about adultery, it is not just husband having another woman or wife having another man. No, adultery to God is also visible. Bakit? Kasi pag meron kang ibang Diyos sa Kanya, adultery din yun. Hindi lang yung idolatry. Adultery din. Bakit? Kasi may iba kang sinasambang Diyos. Amen? So sa loob ng kaharian ng Panginoon, syempre, ang hari ng mga hari lang at Diyos ng mga Diyos ang ating sasambahin. Wala nang iba. That is being faithful and being truthful. Okay? Bakit po? Ano po sabi pa dyan? Keep, verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God says, I will never leave you nor forsake you. Yun po ang dahilan nun eh. Kailangan tayo ay maging tapat at maging totoo kasi sabi ng Diyos, di kanya iiwan, di kanya pababayaan man. Yun ang totoo doon. Pero paano kanya hindi iiwan o hindi pababayaan? Kailangan maging faithful ka muna sa asawa mo, maging faithful ka sa mga anak mo, maging faithful ka sa church, maging faithful ka sa iyong mga brothers and sisters. We have to be faithful. Another thing, we have to be truthful. Truthful saan? Maging totoo tayo sa trabaho natin. Di tayo nandadaya sa oras, di tayo nandadaya sa mga typewriting, sa mga paper clips. Hindi tayo nandadaya. Di tayo nangungupit ng paper clips. Ballpen. Mga ballpen, di ba? Kung free yung ballpen, okay. Pero wag mo nang iuwi yung ballpen doon sa opisina ninyo. Okay? So kung makikita po natin dito, truthfulness is necessary in the kingdom of God. Bakit po? Sabi pa dyan,
Keep your lives free from the love of money. Bakit po? Kasi money is the root. No. The love of money is the root of all evil. Kapag ikaw ay naging slave na ng pera, lahat gagawin natin. Basta magkapera. So, yan dyan. Kaya, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Magsisimula sa pangungupit ng piso-piso, dala-dalawang piso. Tapos lalaki. Hindi na nangungupit. Nagnanakaw na. Pagkatapos ng pagnanakaw, ano pa mangyayari? Yung pera na para sa Diyos, di rin ibibigay. Di ba? So, hindi lang natin nanakawan ng kapwa natin, hindi nanakawan din natin ng Diyos. Tama po ba yun? O ano, what else? Kapag may pera, instead na maging daluyan ka ng pagpapala at channel of blessing, hino-hoard mo. Pwede po tayong tumulong at alam na ng Diyos kung sino ang dapat tulungan. Tama po ba yun? So, we have to know that we have to use the money. We don't allow that money will use us. Iba yun. That's two different things. You will be the master of your money. Money is your slave. Iba po yung ang money ang master mo at ikaw ang slave. Kasi pag wala na yon, hahanap ka, gagawa ng paraan kahit hindi maganda ang kaparaanan. Amen? So let us not become slave of this. Ibig sabihin, para hindi tayo maging slave ng pera, we have to be truthful. Sa maliit man o sa malaki na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, either sa trabaho yan, negosyo yan, o allowance sa binibigay ng mga magulang mo, God have trusted you His wealth. Paraan ng Panginoon yan para pagpalain ka. At ang sabi ng Diyos, maging totoo ka lang sa pagpapala na yan. Amen? So we will not be slaves of money pag naging totoo tayo. Amen? In everything. Hindi lang sa pera. But in everything in us, we have to be truthful. Yan po ang kailangan nating gawin. Exercise this now, not in the future. Sabihin natin lahat, now. We have to be faithful and truthful. At ang panghuli po, number 4, is we have to be dutiful. Hindi po beautiful. Hindi, anak, yung dutiful is another term for submission. So, dutiful lang yan. Hindi po yan beautiful. But ang ibig sabihin po ng dutiful is like, you have to learn to submit. Okay? You must learn to be submissive. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, meron po tayong, it's our duty to submit ourselves to authority. Now, sa kingdom ng Diyos, siya ang hari ng mga hari, siya ang hari sa kaharian niya. Tama po ba? Walang iba. Amen. But God has appointed like leaders. Di ba? Nag-appoint siya ng leaders. Ngayon, sa earth, meron tayong presidente, vice-presidente, mayor, lahat. Meron tayong leader inside the church. So, para masanay ka na manirahan sa kaharian ng Diyos, it's our duty to submit to our leaders. Amen? Ano po ang sabi diyan? Sa verse 7, remember your leaders who spoke the word of God to you. So, sinong tinutukoy sa verse 7? Yung mga pastor, yung mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos sa iyo. Amen? Yun yung taong nagpapalago sa iyong spirito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Hindi necessarily kaming mga pastor lang. It could be a teacher. It could be a mentor. It could be a father, your spiritual father. Those are people na binigay ng Diyos as leader who spoke the word of God to you. Sometimes it's your parents. Mga magulang mo ang ginagamit ng Diyos. Amen po ba? Para magsalita ng salita ng Diyos sa buhay mo. What are you going to do? It is our duty. Pag sinabing consider, it's our duty, okay, to be submissive to them. To copy their way of life.
to imitate their faith. Amen po ba? So kaya kailangan tayong mga tagapagturo din ng salita ng Diyos maging maingat sa lahat ng ating gagawin. Hindi po kami perfect. We are not perfect. Meron kami mga kahinaan. So sa amin din, kailangan din kami ituwid. Tama po ba yon? But it doesn't mean that we have to disrespect or to fight against them. But we have to be, it's our duty to be submissive. Amen? Now, the same thing with the president of the government. Marami ngayon nangyayari sa ating gobyerno. No? Siraan dito, siraan dyan. Hindi ibig sabihin na marami tayong nakikinig na negative. Ay, naku, mali pala yung binoto ko. Ay, naku, dapat tama pala yung binoto ko. Naintindihan niyo pa ako doon. No, it's not about that. Whoever God position sa ating gobyerno, it's our duty to pray for them and obey what the nation is telling us to do. What the leader of the nation is telling us to do. Verse 17, sabi dyan, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy and not a burden, for that would be of no advantage to you. Ang sinasabi dyan, dito pa lang sa lupa, matuto na tayo magpasakop sa mga tagapangunang inilagay ng Diyos. Whether we like them or whether we don't like them. All we need to do is to pray for them. Sabi nga doon, malelesen ang burden ng mga pinuno kapag ang mga tao niya marunong sumunod. Tama po ba yun? So we have to follow. We have to obey. We have to be submissive to the authority God has given us. Yon ang pagkakaiba natin sa ibang mga Pilipino. Dapat. Amen po ba? But because we have to be dutiful, we have to know our duty to obey and submit to the God-given authority. Kung meron man po silang ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan pa ng mas matinding panalangin. Amen po ba? Hindi curse. Never curse. Because in the kingdom of God, there is no cursing. Amen po ba? There is no cursing in the kingdom of God. Kasi kapag sila may ginagawang hindi maganda, ang magpaparusa sa kanila sino? Sino magpaparusa? Ang Diyos. Mas matindi ang kaparusahan ng Diyos kaysa sa parusa mo at rally mo. Tama po ba yon? Mas matinding magparusa ang Diyos. So we just have to pray that if they are not doing things that is not, kapag gumagawa sila mga bagay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ano daw gagawin natin? Just pray. Declare what the will of God in their life is. Diba? Maliban na lang kung minamak nila ang Diyos. Ibang usapan yon. Di ba? We have to really let the judgment of God fall upon them pag minamak nila ang Panginoon. Pero, pag nakikita natin, they have their weaknesses, may mga desisyon, the more that we need to pray for them, the more that we need to give them our time to pray. Kailangan din po, malaman natin na kapag may pinapagawa sila na hindi ayon sa salita ng Diyos, kailangan, siyempre, we have to obey the highest authority. Who is the highest authority? God. That's it. Kapag nakasaad na sa Biblia, tapos pilit nila itong tinutwist. Alam niyo po yun? Pilit nila itong tinatanggal. Pilit nilang pinapalitan. Nakasaad na nga sa Biblia. Ayaw na nga ng Diyos yan. Gusto nga ng Diyos yan. Pilit mong tinatanggal. Now, it's time to obey the highest authority. And that is our God. Amen? So, yung mga authority na binigay ng Diyos sa atin, parents, spiritual parents, pastors, teachers, even in the government, we have to be dutiful. We need to submit. We need to pray for them. Kasi yaan ang kingdom living. Ngayon pa lang, ipag-pray na natin yan. Kasi pag dumating ang panahon that God give His government, yung millennial reign, ang Diyos na, hindi na problema sa atin ang pagsunod. Bakit? Kasi tinuruan na tayo ng Diyos. Doon, lalo na doon, sa future kingdom. Bakit? Kasi ang Diyos na naghahari, tiyak na tiyak tayo, maganda ang ipapatupad ng Diyos, di ba?
ngayon pa lang, sinasanay na tayo ng Diyos na mag-submit. Ngayon pa lang, sinasanay na tayo ng Diyos to become dutiful and to become obedient and to pray for the people in authority. And that is what God wants us to do. Kapag po ito ginawa natin, hindi na po mahirap ang mamuhay. Tinugon na po ng Diyos ang panalangin na, let thy kingdom come, let thy will be done on earth as it is in heaven. Nasa atin ang susi. Para yung prayer na yon ay matugunan. So, kailangan pa lang, ngayon pa lang, tinuruan na tayo ng Hebrews, how are we going to live the kingdom life for us to live righteous, peaceful, and joyful here on earth. We have to be thankful and worshipful. We have to be thoughtful and respectful to others. We have to be faithful and truthful. And we have to be dutiful. So lahat ng full ay magkakaroon tayo ng fullness of life. Puro full no? Tiyakin po lang natin na F-U-L, hindi F-O-O-L. Amen po ba? So yan po ay F-U-L. Thoughtful, thankful, hindi po F-O-O-L. Hindi po tayo fools. Amen? Ano ba tagal ng fools? Loko-loko ba? Loko-loko agad no? Wala sa sarili. Di ba? But, ibig sabihin ng full is we have the fullness of life of Christ. So we can be thankful, worshipful, thoughtful, respectful. Tandaan po natin lahat yan. And we will surely experience the kingdom life here on earth. Tumayo po tayong lahat, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Father God. Sa pagkakataon po na ito, before we continue to let the power of the Holy Spirit, as we continue to pray, before we pray, let the Lord search our heart and search our spirit sa mga oras po na ito. Kung meron po tayong mga bagay sa puso natin, maaring mga taong hindi pa napatawad, o kaya tayo po ay lumalakad, minsan instead na maging thankful and worshipful, ay nakakapagreklamo tayo sa harap ng Panginoon. If we do not become faithful even to our loved ones, even to our wives, husbands, even to our children, if we are not being truthful to our work, the only thing we can do is just ask for forgiveness and let the Holy Spirit help us to live a righteous life, a joyful life, and a peaceful life even here on earth. Kung ito po ang ating panalangin, Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. I just want us to raise up our hands and we will just pray this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I just want you to say to God, Lord, forgive me. Sabihin po natin, Panginoon, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako if I didn't become thankful in everything. Forgive me, Lord. Sige po, sabihin natin, forgive me, O Lord, for all of my sin. Forgive me, O Lord, for not being faithful. Forgive me, O Lord, for not being truthful, O Lord. Oh, forgive me, Lord. Forgive me, Jesus. Forgive me, Lord. Forgive me, O Lord, for all of my sin. At Panginoon, ikaw po ang maghari sa aking buhay. Help me, Lord. Help us, O Lord, to live a kingdom life here on earth. Help us, O Lord, to live the kingdom lifestyle of being thankful. Help us to live the kingdom lifestyle of being thoughtful and respectful. Help us to live a kingdom life of being faithful and truthful. Help us, Lord, to live a life of being dutiful and submissive to all the authority you have set for us. And we believe when we do that, we will have a righteous life, a peaceful life, and a joyful life here on earth. Thank you, Lord. We just continue to praise you and glorify you in Jesus' name. Amen and amen. Nakakaupo na po tayo. Nanay Chel. Thank you very much po, Nay, sa napakagandang message.
Ayan, so sa atin pong, sa LOC family po, ang core values natin ay CHRIST, di ba po? Christ-like love, humility, respect, integrity, servanthood, tama ba? And transparency. So, nakita ko po yun sa tinuro ni Nanay and I was reminded. Kasi pagka, katulad ng sinabi niya, may mga nakakainis na panahon, di ba? May nakakainis na sitwasyon. Kailangan i-remind natin ang ating sarili sa kung ano ba yung gusto makita ng Panginoon sa atin. Yun po ang ating journey into being matured and full. Yung maabot natin yung fullness of pleroma na sinasabi ni Nanay kanina. Trials and temptations produces perseverance. Perseverance produces maturity. At actually, may reward po yan, di ba? The crown of life. Sa James po, basahin niyo po ang James chapter 1. Babasa niyo po yun. Yung ating mga pagbuno, pagtsatsaga, bearing, yung mga trials po, mga pagsubok, pagtukso, temptations. Habang tayo po ay nakakaranas niyan, makikita natin na, ang galing. Yung una, hindi ko nalampasan, ngayon nalampasan ko na. Di ba? Ganun lang po yun ang journey. From glory to glory, di ba? Parang ladder yan, step by step. Isa-isa lang. And then we find ourselves becoming more mature. Amen. Yun po, fullness po, maturity, yun po ang goal ng ating Christian life. At tinuturo yung Tatay Bems Pleroma. Ayan. Tama ba yun, Tay? Tay Bems Pleroma. Okay. So, sa pagkakataong ito, yung po ating humility and reverence sa Panginoon ay patuloy po nating i-manifest. How do we do that? How do you worship the Lord? Part po niyan ang giving unto the Lord. So let's give our best to the Lord at tayo po tawagin si Kuya Jerry to pray for our tithes and offerings. Amen. Thank you, Lord. Sige po, let us give to the Lord. Let us pray po for tithes and offering. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. We pray, Lord God, na ang bawat offering na malilikom ngayon, Panginoon, ay magamit sa iyong kalulahatian, Panginoon. We thank you, Lord God, for your message today for us, Panginoon, na mabuhay kami, Lord God, in your kingdom. Maranasan namin, Lord God, ang kingdom of God on earth as it is in heaven, Panginoon. We live righteous and we submissive, Panginoon, sa bawat authority, Lord God, na itinilaga mo dito sa buong mundo, sa buong Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng aming mga pastor na patuloy niyo pong ginagamit, Lord God, sa amin, Panginoon, sa pakikinig ng banal na salita, and we live by righteous, Panginoon. Maraming salamat po for this offering, and we bless you and we praise you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po. So para po sa ating Shabbat reading,
for March 1, when you elevate. Ayan, basahin po natin para alam natin kung ano yung ating i-elevate. Exodus 30, 1 Kings 12, 1 Kings 18, John 11, and 2 Corinthians 3. At Communion Sunday po natin next Sunday. So, sana po nandito tayong lahat. And best of all, mamaya po concert na natin. Sino po bumili na ng ticket? Ayan, bibili pa lang yung iba. So, sige po, see you later po sa ating concert. Next po tawagin si Ty Bems for our closing prayer. Praise God. Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name. We bless your holy and your wonderful name, O God, for you are worthy. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming narinig sa araw na ito. And truly the Holy Spirit is our teacher who ministered to us, O God. And thank you, Lord, for continually changing us from glory to glory by teaching us, O Lord, how to live in your kingdom. Father, we pray that let your Spirit, O Lord, continue to speak into our hearts using the message that we have heard today. Since we are receiving the kingdom that cannot be shaken, you will be teaching us, O Lord God, how to manifest the kingdom life on this earth. And in turn, O Lord, we will become the light of the world and salt of the earth. Father God, we agree together in prayer right now for for the concert, O God, of our worship team and the young people. We pray for the tremendous, mighty anointing of the Holy Spirit. It's the anointing that will make the difference, O Lord. We pray that let your glory, O Lord, manifest. There will be a visible manifestation of your presence and of your anointing, O Lord God. And I pray that those who will be coming, we pray that you would touch their hearts. Those who are not yet saved will be saved. The backsliders, O Lord, will be restored. Those who are sick will be healed. Those who are in bondage will be delivered. Father, in the name of Jesus, we pray that all the participants, O Lord God, of this concert, we pray that your anointing be upon them. Your strength, O Lord God, your grace will overflow in and through their lives. Father, in the name of Jesus, we pray that let the venue, O Lord God, be filled with your presence, be filled with your glory. In the mighty name of Jesus, the name that is above every name, we bind every demonic spirit that try to hinder or any destruction, any works of the enemy. We bind you. We cast you out. We pull down in the name of Jesus. And Lord, today we plead the blood of Jesus over all the participants, oh Lord God. We plead the blood of Jesus over the place. We plead the blood of Jesus, Lord God, over the lives of those who will be coming in the name of Jesus. They will experience your mighty presence because your glory, Lord God, is in that place, oh Lord God. And today, we want to thank you for those who are watching this live streaming. We thank you for these people, Lord God, your children whom you have brought, oh Lord God, to be in this place, Lord God. Let your grace, your power, your anointing will minister to them. Heal us, oh Lord, from every infirmity in our bodies. Lord God, help us, oh God, to be strong, to be healthy in the name of Jesus. We pray for a provision for our needs. We thank you and we bless you, Lord God. Hallelujah. Blessed be your name. Itaas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. Yevarikika Adonai v'yesmerika. Yaer Adonai panavileka vekoneka. Yisa Adonai panavileka v'yasemlika shalom. Bashem Yeshua HaMashiach. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Everybody says, I receive. Yung malakas na, I receive. Sabihin natin lahat, Amen. Sabihin natin lahat, Shalom. Wholeness. Wellness. Nothing missing. Nothing broken. Sabihin mo sa katabi mo, you are saved. You are healed. You are blessed. You are prosperous. You are healthy. You are strong. You are a new creation. You are the righteousness of God. You can lay your hands on the sick, and the sick shall recover. You can drive out demons,
in the name of Jesus. You can do all things through Christ who strengthens you. Sabi mo sa katabi mo, you are beautiful and you are handsome. In Jesus' name, amen and amen and amen. Pahabol lang po, pahabol lang. Kasi kanina nakalimutan ko i-acknowledge ang presence ng ating mga kapatid sa ibang lugar, si Dr. Amalu from Masbate. At nakakatuwa kasi kilala, sa Isabel din po kayo nakatira, di ba? Meron po kaming kakilala doon na you can minister to, Lord willing. At may sakit yung nanay no na we are praying for. At sina Aldine and Alex from La Union, welcome. Pasensya na, hindi ko kayo nabanggit kanina. Ito po isa pang good news. Very good news. Ay, anak pala ni Doktora. Sorry. Anak ni Doktora. Ayan. Welcome, welcome. At ito pong good news. Ayan. Si Kuya Ariel, Tatay Ariel, ay merong sasabihin. Ako na ba magsasabi o ikaw na? Ako na. Sige. Sino po ang gustong sumama dito na walang pambayad sa ticket? Ayan, si Daryl. Ayan, galing-galing, Daryl. Very good. Ay, si Daryl pala. Daryl po ay anak ng ating ni Brother Gary from Balintawak. Tayo nga anak kayo. Ayan. Sorry, ang dami kong nakalimutan. Ayan. Welcome. Ayan, so sasagutin po ni Tate Ariel ang pambayad nyo sa ticket. So, taas nyo po ang kamay nyo. Kung sino pupunta mamaya na walang pambayad, pabili ng ticket. Pwede pasama ako dyan. Joke. Sige po, taas po ang kamay. Bukod kay Daryl. Okay, sige. Lista na lang ang mga pangalan. Punta po kayo sa akin. And see you there po. Thank you very much, Tay Ariel. Sige po, yung iba, di ba na 200 lang po yung ano? So, yung mga estudyante po ay 150. Opo. Yung pong 500 at meron din pong 1,000. Yung pong pwesto ng 1,000, nandun na po kayo sa tabi ng singer. Pag nagbayad kayo ng 5,000, kalong-kalong kayo ng singer habang kumakanta. Sige. Sige po, maraming salamat at saka sa mga nanood sa live streaming. Magkita-kita po tayo doon sa concert po mamaya at sa Sunday po is our first Sunday at iyon po ay Communion Sunday po natin. Thank you and God bless us all.